Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Makikibukas po ako sa Hebreo chapter 4 verse 14 to 16. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad nating tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Pagpalain ang pagkabasa ng Biblia. Pagtatapat ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ang katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanahog sa karoroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon namumulat paparito, maghukom sa nangabuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli at nangamatay na tao, na sa buhay na walang hanggan. Amen! Good morning, everyone! Ano
Pinakapangyarihan sa lahat, Lord. Marami pong salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God. Lord, salamat, Lord God, dahil bagamat, Lord, na sa bahay lang po kami, Lord God, na sasamba at magpupuri sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, na kami mo, Lord, ay makapakinig, Lord, ng mga salita mo, Lord God. Lord, nawa, Lord God, na pagayan po, Lord God, ang lahat ng maghahayag ng banal mong salita, Lord God. Nawa, Lord God, na maunawaan po namin, Lord God, ang maghahayag, Lord, ng salita mo, Lord God. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastor, Lord God, na siya yung ginamit mo, Lord God, upang makarinig, Lord, ng mga salita mo, Lord God, na nagmumula sa Lord God, at sa buhay din po ni Nanay Nora nang matuloy niyo pong ginagamit, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Bagamat, Lord, nakakaranas po kami, Lord God, ng kung ano man pong mga pagsubok, Lord God, na nararanasan namin, Lord God, dito sa mundo, Lord God. Lord, salamat pa rin, Lord God, dahil nandyan ka po, Lord God, upang gumabay sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa mga tao, Lord God, na patuloy mo po, Lord, na ginagamit, Lord God, lalong-lalo na po, Lord, sa mga leaders, Lord God, na patuloy niyo po silang ginagamit, Lord God, upang papurihan ka, Lord God, at pasalamatan, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Lord, danahin po namin, Lord God, na maayos po, Lord God, at na lahat po, Lord God, ng maririnig namin mga salita, Lord God, na magmumula po, Lord, kay Nanay Nora, Lord God, na nawa, Lord God, na may sa puso't isip po namin, Lord God, ang lahat ng mga salita mo, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa buhay namin, Lord God, sa kalakasan, Lord, sa kagalingan, sa kalusugan, Lord. Salamat, Lord God. Lord, itinataas po namin, Lord God, ang gawain namin, Lord God, na ito, Lord God, sa lahat, Lord, ng mga nag-worship, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga buhay nila, Lord God. Salamat, Lord, na patuloy mo, Lord God, na binibigyan, Lord God, ng pagkakataon, Lord God, upang makapagsamba kami, Lord God, sa aming mga tahanan, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Ito po ang aking samudalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus, na ito po ang aming Panginoong sa Kristong tagapagligtas. Amen. Ang panalangin po na tinuro sa atin ng Panginoon, sabay-sabay po nating basahin sa ating mga tahanan. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Umaasa kami na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Dalangin namin na patuloy na maranasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Pangatlong linggo na po na tayo ay sumasamba sa ating mga tahanan. Dalangin namin sa inyo na nawa patuloy na maranasan ninyo ang pag-iingat ng Diyos at ang pagsama ng Diyos sa ating pagsamba sa araw na ito. Sa umagang ito, muli tayong magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito ay pinamagatang ang aral sa pagkamatay ni Sarah. Makikita po ito sa Genesis 23:1 hanggang 7. Ang sabi po dito, nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba, na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Pakiusap niya, ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lapain. Kung maaari,
Pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Hiteo. Kinikilala ka namin isang dakilang pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili. Verse 7, ang sabi po dito, bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nanganganlong kami, Ama, sa inyong harapan sa umagang ito. Ang dalangin namin sa inyo, Diyos, ang inyong pangunguna at ang gabay, ang inyong pagsama. Ang iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nakikinig ng mensahe sa araw na ito. Dalangin namin, Ama, na buksan mo, Diyos, ang aming mga puso at ang aming mga isipan, at mangusap ka, Panginoon, sa kapamaraanan na mauunawaan ka namin. Dalangin mo namin sa inyo, Ama, sa umagang ito na balutin mo kami ng iyong kapangyarihan at ihanda mo, Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita. Pagpalain ninyo, Ama, ang iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan at hayaan mo, Diyos, na patuloy na magbigay ito sa amin, Panginoon, ng panibagong pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Ang sabi po dito, ang buong mundo ay nababalot na ng pandemya ng COVID-19 at ang ekonomiya ay nasa bingit ng problema. Maraming tao na kasama tayo ang may hindi panatag at mahirap na buhay. Hindi alam ng mga tao ang maaaring mangyari sa kinabukasan. Wala ring nakakaalam kung ano ang mangyayari ngayong araw na ito. Walang sino man ang nakakaalam sa mga mangyayari sa COVID-19 at wala pang nakalulutas ng mga paghihirap na ito. Sa ganitong pagkakataon, lalo tayong kumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Kailangan nating sundin ang salita ng Diyos nang walang pagtataksil sa ating pananampalataya hanggang sa wakas. Ang buong mundo, ang naitalang kaso ng COVID-19 ay lumampas na sa 130 million at ang mga namatay ay umabot na sa 3 milyon. Ang kalungkutan sa pagkawala ng mga miyembro ng mga pamilya ay tunay na napakataas. Nawa ang kapayapaan at kaaliwan ng ating Diyos ay kanilang patuloy na maranasan. Ngayon aking ipapangaral ang kamatayan ni Sarah mula sa Genesis 23. Una, ang ating pag-aaralan ay ang pagkatao ni Sarah. Si Sarah ay asawa ni Abraham. Genesis 17:15. Ang sabi po dito, sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. Pangalawa, si Sarah ay isang magandang tao. Sabi po sa Genesis 12:11, nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Ang asawa ni Abraham ay isang napakagandang babae. Siya ay si Sarah, ang babaeng may magandang mukha at magandang puso. Pangatlo, ang sabi po dito, si Sarah ang taong minamahal ng kanyang asawa. Sabi po sa Genesis 23 verse 2, namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Nanangis at umiyak si Abraham sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa, si Sarah. Ikaw ba ay isang babae na minamahal ng iyong asawa? Pang-apat, si Sarah ay isang tao na sumusunod sa kanyang asawa. Ang sabi po, nang lisanin niya ang kanyang bayan sa Genesis 12, siya ay sumunod kay Abraham nang walang reklamo. Makikita po natin sa Genesis 18 verse 6, dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Sinunod ni Sarah ang kanyang asawang si Abraham at gumawa ng masarap na pagkain. Kaya nga,
siya ay asawa na hindi nagrereklamo at sumusunod sa utos ng kanyang asawa. May katanungan po ako. Ikaw ba ay isang asawa na sumusunod sa iyong asawa or nagpapasakop ka ba sa iyong asawa? Panglima, si Sarah ay isang tao na may pananampalataya. Sabi po sa Hebreo 11:11, ano sabi po dito? Hebrews 11 verse 11, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Katulad nito, si Sarah ay taong may pananampalataya sa Diyos. Kailangan nating maunawaan na ang pananampalataya sa ating Panginoon ay higit na mahalaga kaysa sa ating pagsunod sa ating mga asawa. Pang-anim, si Sarah ang taong mahal ng Panginoon. Makikita po natin ito sa Genesis 21 verse 1. Ang sabi po dito, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ang Diyos ang nag-ingat kay Sarah. Minahal ng kanyang asawa si Sarah at tinupad ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Ang pagmamahal ng isang asawa ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang makatanggap ng pagmamahal at proteksyon mula sa ating Diyos. Sa isang salita, si Sarah ay isang mabuting tao at isang mabuting asawa. Ngunit si Sarah ay namatay sa edad na 127. Makikita po natin ito sa Genesis 23 verse 1 hanggang 2. Ang sabi po dito, nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Tunay nga na napakalungkot na namatay ang asawa ni Abraham na si Sarah. Mapapansin po natin na tayong mga tao bilang may pamilya or may asawa na, kung mayroong isang nawawala, tunay na ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na kalungkutan at paghihinagpis. Kaya nakita natin sa ating mga nabasa na si Abraham ay tunay na nanangis at tunay na nalungkot nang mamatay ang kanyang asawang si Sarah. Pangalawa po, ito ay nangangahulugan na ang lahat sa mundo ay mamamatay. Lahat sa mundong ito ay mamamatay. Maraming tao ang namamatay dahil sa kanilang katandaan. Ngunit ang iba naman ay namamatay dahil sa mga aksidente at mga karamdaman. Ang mga magagandang babae at lalaki ay namamatay din. Ang malalakas at mahihinang tao ay namamatay din. Ang mga mayayaman at mahihirap na tao ay namamatay din. Darating na ang araw na iiwan din tayo ng ating mga magulang. Walang sino man ang makakapagkanulo sa kamatayan. Ang pinakamatagal na nabuhay sa mundo ay si Methuselah. Siya ay nabuhay ng 969 na taon. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Si Sarah, ang pangunahing tauhan sa araw na ito, ay nabuhay ng 127 taon. Kaya nga, ang matutuwid na tao ay namamatay. Ganon din ang mabubuting tao ay namamatay din naman. Ang lahat ay may kamatayan. Pangatlo, kaya nga, paano ba tayo dapat mamuhay? Mga kabataan, makinig kayong mabuti. Huwag kayong magmalaki na kayo ay mga bata pa, maging mapagpakumbaba. Ito ay dahil ang mga kabataan ay tatanda rin pagdating ng panahon dahil ang oras ang nagpapatanda sa inyo. Tingnan natin ang unang Pedro 5:5. Ang sabi ko dito, at
At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapalan niya ang mabababang loob. Pangalawa, mga asawang lalaki, makinig kayo. Sinasabi sa Colosas 3:19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Pangatlo, sa mga asawang babae, makinig kayo. Sinasabi sa Colosas 3:18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa ating Panginoon. Sa unang Pedro 3:1, sabi dito, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Pang-apat, sa mga nakatatanda, patuloy ninyong patatagin ang inyong pananampalataya at pag-asa. Sabi dito, at ibigay ninyo ang inyong pag-asa sa Panginoon. Mga awit 131, Kapitulo 3. Sabi po dito, kaya mula ngayon at magpakailanman si Yahweh lang Israel ang dapat sandigan. Sa mga awit 146 verse 5, ang sabi po dito, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Bakit kailangan nating ituon ang ating pag-asa sa ating Panginoon? Ang ating katawan ay mamamatay at ililibing. Ngunit ang ating kaluluwa ay pupunta sa langit. Sinasabi po ng mga awit 146 verse 4, kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila ay natatapos. Ngunit kinalulugdan ng Diyos ang mga taong namumuhay sa pananampalataya at namamatay ng may kahalagahan. Sinabi sa mga awit 116 verse 15, tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. Kaya nga, simula ngayon, tayo ay mamuhay ng may pagsunod sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Mahalaga sa paningin ng Diyos ang mga batang may pananampalataya dahil ang kanilang kamatayan ay hindi wakas, ngunit bagong simula sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang mahalaga sa paningin ng Diyos ay maliligtas at mabubuhay magpakailanman. Sinasabi po sa mga ngaral 12, Kapitulo 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang tungkulin ng tao, kaya huwag nating kakalimutan. Balikan ko lamang po ang sinasabi ng mga ngaral 12:13. Ang sabi po dito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga, bago tayo mamatay, mamuhay tayo ng may pananampalataya. Makinig sa papuri ng iba at patuloy na mahalin natin ang Diyos. Kailangan ninyo na magbigay ng kasiyahan sa iba, magmahal at mamuhay. Kailangan nating mamuhay ng hindi nakasasakit sa iba at binibigo naman ang iba. At pinakamahalaga sa lahat, mamuhay ng walang pinagsisisihan. Sinusubukan ko na huwag magsisi sa aking buhay. Ito po yung sinasabi ng ating mahal na pastor. Nais ko na maipatayo ang bagong gusali ng ating simbahan at ibigay ito sa inyong lahat. Nais ko na ibigay ang simbahan at pangunahan ito ng isang Pilipinong pastor.
Ito ang aking misyon bago ako mamatay. Ako ay may mga kakulangan, ngunit kaya ko ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpapalakas sa akin. Ang sabi po ng ating mahal na pastor, isapuso ninyo ang mga aral na natutuhan ninyo sa pagkamatay ni Sarah ngayon, at mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at mahalin ninyo ang inyong kapwa. Tayo ay magsisi ngayon sa hindi paniniwala at pagtatapat sa Diyos. Tayo ay magsisi ngayon sa hindi paniniwala na tapat ang Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga magulang sa hindi natin pagsunod sa kanila. Nais ko na ang aking mga magulang ay magkaroon ng pusong nais na maging mas mabuti. At gawin natin ngayong araw na ito ang magpatawad at makipag-ayos sa mga taong ating nasaktan. At kayo ay magkakaroon ng nag-uumapaw na kagalakan at kasiyahan sa inyong mga puso. At bago kayong mamatay, dalangin ko na mapagdesisyonan ninyo na mamuhay na katulad ng isang mabuting tao. Sabi po ng ating mahal na pastor, sundan ninyo ako. Tayo ay mamuhay ng mabuti bago tayo mamatay. Tayo ay magmahal bago tayo mamatay. Tayo ay magbigay pugay sa ating mga magulang bago tayo mamatay. Gawin nating mas maayos ang ating pamilya bago tayo mamatay. Makipag-ayos tayo sa iba bago tayo mamatay. Tayo ay maglingkod sa ating simbahan bago tayo mamatay. Tayo ay sumamba bago tayo mamatay at ating ialay ang ating sarili sa Panginoon bago tayo mamatay. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kagaya po ng sinasabi kanina, na ang tungkulin ng tao ay sundin at bigyang kasiyahan ang ating Diyos. Mapapansin po natin na si Sarah ay naging mabuting asawa, mabuting lingkod ng Diyos. Ang dalangin ko sa umagang ito, nawa ang aral ng kanyang buhay ay maging aral sa bawat isa sa atin. Matutunan nating magmalasakit at magmahal sa ibang tao. Bagamat minsan hindi sila kaibig-ibig, subalit ang ating tungkulin sa mundo na ito ay ipakita ang pagmamahal ng Diyos para sa iba. Hindi tayo nabubuhay para lamang mag-enjoy sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na makita mismo ang kanyang katauhan sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya't ang dalangin ko sa bawat isa na naririto, makapamuhay tayo ng isang buhay na nais ng Diyos na ating isapamuhay. Nanawa ang bawat araw ng ating mga buhay ay magbigay lugod sa ating Panginoon. Dalangin ko sa inyo sa ating mga nakalipas na mga pag-aaral sa buhay ni Abraham at sa buhay ng kanyang asawang si Sarah. Dalangin ko na natutunan natin kung paano tayo mamumuhay ng tama at ng isang buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dalangin ko na bagamat mahirap ang sitwasyon natin sa panahong ito, dalangin ko na patuloy tayong makapamuhay ng isang buhay na nagbibigay kagalakan sa puso ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we were transparent before you, God. Maraming salamat sa inyong biyaya, sa inyong kahabagan. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pinagsalusaluhan. Dalangin namin sa inyo, Diyos, na nawa ang iyong mga salita ay patuloy na matanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Pagpalain ninyo, Diyos, ang inyong mga salita sa aming mga buhay.
Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, ang mabuhay sa pamamagitan ng aming mga buhay upang magbunga ng mabubuting gawa ang aming mga buhay at mabigyan ka namin ng karangalan. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na manganlong sa inyong presensya. Hayaan mo na ikaw na aming Diyos ay patuloy naming maipakilala, Panginoon, sa sanlibutan ito. Turuan mo kami, Panginoon, na ang kagandahang asal at pananampalataya ni Sarah, Panginoon, at ang kanyang pagsunod ay aming maisakamuhay. Yamang ikaw na aming Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, na batid mo na hindi namin kayang mamuhay ng isang buhay na nagbibigay lugod sa inyong harapan. We pray, Lord God, na naway puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Let the Holy Spirit empower us, O God, guide us, lead us, teach us, and enable us, Lord God, to live a godly life through you. Hayaan mo na ikaw na aming Diyos ang patuloy naming maitaas sa aming mga buhay. Hayaan mo, Ama, na sa pamamagitan ng mga buhay namin ito, patuloy ka naming mabigyan ng kasiyahan sa bawat araw nito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan ng may kapangyarihan. Dalangin namin sa inyo, Ama, na patuloy mong pag-isahin, O Diyos, ang aming mga puso. Dalangin namin sa inyo, Ama, sa mga oras na ito, ang tunay na paglaya, Panginoon, ng aming bansa at ng sanlibutang ito mula sa pandemya ng COVID-19. At pagpalain ninyo, Ama, ang inyong mga anak sa lugar na ito at hayaan mong patuloy, Panginoon, na mahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, at pagmamahal sa aming kapwa. Dalangin din po namin, Panginoon, sa inyo na nawa patuloy mong ingatan ang aming mahal na pastor na naroon sa Korea sa mga panahon ito. Dalangin namin sa inyo, Ama, na naway bigyan mo siya, Panginoon, ng patuloy na kasiyahan at kagalakan ng kanyang puso. Dalangin namin sa inyo, Ama, na patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa bawat sandali ng kanyang buhay, 10 ng kanyang sambahayan. Hayaan mo nawa, O Diyos, na patuloy na mapagpala, O Diyos, ang mga tao, Panginoon, sa kanyang paligid. Ikaw na aming Diyos ay aming pinananampalatayanan at sinasamba sa mga oras na ito. Nais namin ipagkatiwala sa inyo, O Diyos, ang aming mga buhay. Heaven, Lord, ang buhay ng bawat sambahayan ng inyong mga anak sa church na ito. Dalangin namin sa inyo, Ama, ang iyong pagkilos sa kanilang mga tahanan. Dalangin namin na ikaw na aming Diyos ang patuloy na maging katugunan sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. At dalangin namin sa inyo, Ama, na ikaw ang kanilang maging sandigan at lakas sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang iyong mga anak at patuloy mo kaming banitin, O Diyos, ng iyong dakilang kapangyarihan. At hayaan mo, Panginoon, na mapatuloy kaming maitago sa inyong likuran at ikaw na aming Diyos ang patuloy na makita sa pamamagitan, O Diyos, ng aming mga buhay. Sa iyo namin ito, Diyos, ipinagkakatiwala at iniaalay, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Dalangin namin sa inyo sa umagang ito na nawa patuloy na mag-umapaw sa iyong puso ang kagalakan sa aming pagsamba at pagsunod sa iyo. Hayaan mo na ikaw na aming Diyos ay patuloy naming maluwalhati, Panginoon, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Pagpalain ninyo, Ama, ang inyong church na ito at hayaan mong patuloy kang mahayag, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong simbahang ito. Gamitin mo ang church na ito bilang ilawan sa lugar na ito at hayaan mo, Panginoon, na ang bawat sambahayan sa lugar na ito, Panginoon, ay maabot, Panginoon, ng kaligtasan na nagbubuhat sa iyo. Hayaan mo na ikaw na aming Diyos ang patuloy na mamagitan sa bawat isa sa amin at ang iyong pagmamahal, Panginoon, kagalakan, kapayapaan, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na maranasan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Sa iyo kami, Panginoon, sumasamba, sa iyo kami nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat ikaw, Diyos, ang Diyos na dakila. Ang buhay namin ito, Panginoon, tunay na sa iyo nagmula. Gamitin mo ito, Ama, para sa iyong ikaluluwalhati. Alisin mo, Panginoon, ang anumang kahadlangan sa aming harapan. Patuloy mong padaluyin sa aming mga puso ang kauhawan na sambahin ka at paglingkuran ka. Sundin ka, O Diyos, sa bawat aspeto ng aming buhay. Panginoon, balutin mo kami ng iyong kapangyarihan at hayaan mo, Panginoon, na ang iyong liwanag ang patuloy na makita sa pamamagitan ng aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas.
Amen. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng ikalawang Korinto, chapter 9, verse 9 hanggang 15. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. 11. Pasasaganain na kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. 12. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. 13. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, pupuri sila sa Diyos. 14. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. 15. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Pagpalaan nawa ang pagkabasa ng Biblia.
Maraming salamat, Panginoon, sa natatapos ng Panginoon ang mahalagang mensahe mo sa buhay namin lahat. Maraming salamat sa mensahe na aming na pag-aralan at napagsalusaluhan, Panginoon. At maraming salamat, Lord. Patuloy mo kami pinangunahan sa aming gawain na ito, Panginoon. At maraming salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos na aming naranasan sa umagang ito, Panginoon. Pinatunayan mo sa amin na napakadakila talaga ng iyong pag-ibig at napakabuti mo sa aming lahat. Napapasalamat kami, Panginoon, na ang iyong tunay na pagkapala ay aming din pong tutugunan, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon, hindi po naging hadlang, Panginoon, ang kahirapan o pandemic na aming naranasan sa mga oras na ito, Panginoon. Dahil kami po ay nakakatugon, Panginoon, sa panawagan mo para sa amin, lalo na sa pagbibigay, Panginoon, at pagbabalik ng pagpapala ng buhat sa iyo. Maraming salamat, Lord. Sana patuloy mo kami pagpalain, patuloy mo kami proteksyonan, at patuloy ikaw ang Diyos sa maghari, manguna, at patuloy na magpasagana sa kabila ng namin naranasan, kahirap sa pandemic na ito. At ikaw din, O Diyos, na patuloy namin inaasahan at sa mga kamay mo kami, umaasa, Panginoon, na magiging malaya kami pagdating ng araw, Panginoon. Matatapos ang pandemic na ito dahil ikaw ang Diyos ang tutuldo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Inaari namin ang aming mga ikapo, Panginoon. Tulad ng sabi mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng lahat ng aming pamangailangan. Kaya ang hirap ng mundo, Panginoon. Ang hirap na aming naranasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin na ikapo ito na nawa magamit, Panginoon, sa ikalulubugo pa, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord. Muli, pinupuri ka namin, sinasambat, pinatakila, at patuloy na itinahalangan sa pangalan ng Yesu Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon naman po tayo ay dadako sa anunsyo ng ating simbahan. Muli pong pinapaalalahanan ng bawat isa patungkol sa COVID protocol para sa kaligtasan ng bawat isa. Una, watch each other confirmation. Pangalawa, siguraduhin nakasuot ng face mask sa tuwing lalabas. Pangatlo, palaging hugasan at panatilihing malinis ang ating mga kamay. Pang-apat, keep the service good and faithfully. And panglima, ang pagpapractice ng alinmang grupo ng worship team ay maaaring nasa pagitan ng araw ng Tuesday hanggang Thursday ng alas 2 ng hapon. Ito po ay depende sa availability ng worship team. Ganon din naman po sa oras ng pag-record para sa ating Sunday worship. Pang-anim, about what was decided at the leaders' meeting with regards to the land title, it is still in the process of completing the documents for deed of sale contract of the church land. And as for SEC registration, by Tuesday po, April 20, Nanay Lenny and Nanay Sheila will go to SEC office to file the application. And note po, there is no SEC office on Monday because April 19 is a special non-working holiday. And for number 7 naman po, our Sunday worship will still online up to April 30 due to MACQ. Same procedure. Sunday worship is recorded and will be posted to church official Facebook account and YouTube account. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin tayo. Ang biyaya ng Panginoon Hesu Kristo at ang pagmamahal ng Diyos at kasama ang Espiritu Santo mapunta sa inyo lahat. Amen.